Nais mo bang alamin ang mga tips kung paano nyo matutulungan ang inyong mga anak na makapag-focus sa kanilang pag-aaral kahit nasa bahay lamang? Panoorin ang video ito para malaman mo ang mga ito. Keep on watching to learn something. Hello mga ka-YouTuber! Kamusta kayo? For today's video, ituturo ko naman sa inyo yung mga tips kung paano nyo matutulungan ang inyong mga anak na makapag-focus sa kanilang pag-aaral kahit na sila ay nasa inyong mga tahanan lamang. Dahil nga po sa pandemic na COVID-19, ang mga bata po ay mag-aaral sa inyong mga tahanan at base po sa survey na ginawa ng DepEd, ang modular distance learning ay isa sa teaching method na gagamitin para matuto ang inyong mga anak. Marahil po ay narinig niyo na po yung ibang balita tungkol sa parent orientation nitong modular distance learning kung saan po pinapaliwanag kung paano nga ba tatakbo yung proseso ng modular distance learning. So alam na po natin na yung mga module ay kukunin sa school ng kanilang mga parents at dadalhin sa bahay para may mapag-aralan yung mga bata. At naririnig na rin po natin itong balita na to sa mga TV at sa radyo. Kaya po, nag-come out po ako dito sa video ng mga tips kung paano nyo po matutulungan makapag-focus ang inyong mga anak sa pag-aaral sa inyong mga tahanan. So bago po ako pumunta dun sa ating mga tips, nais ko po munang maunawaan nyo bilang mga magulang yung dalawang mahalagang bagay. Yung una po is, dapat po bilang magulang, alam nyo po kung ano yung character o personality ng inyong anak. May mga bata po kasi na sobrang daldal, may bata rin naman na sobrang tahimik, may bata na walang kibo, at may bata na sakto lang. At meron din po naman na mga sobrang liliko talaga. Dapat po bilang magulang, alam niyo po kung ano yung character na meron yung inyong anak. Mahalaga po ito para hindi po kayo agad-agad magagalit kapag ganito po yung pinapakitang ugali ng inyong mga anak. Pangalawa po, dapat po maunawaan nyo bilang magulang na ang mga bata ay natural na super hyperactive o napakataas po ng energy level na meron sila dahil nga bata sila at in-explore nila yung mga iba't ibang bagay na nakikita nila sa kanilang paligid. Kaya po, mabilis po mag-shift yung attention span nila mula sa isang bagay sa ibang bagay dahil nga po in-explore po nila yung lahat ng nakikita nila sa kanilang paligid. At ngayon po ay dumako na po tayo sa mga tips kung paano nyo po matutulungang makapag-focus ang inyong mga anak sa pag-aaral nila sa inyong mga tahanan. So una po sa ating tips ay ihanda ang lugar na pag-aaralan. Mahalaga po na ahead of time ay ayusin po natin yung lugar na pag-aaralan nila kung mag-aaral po sila sa kwarto or sa sala or sa terrace nyo. Mahalaga po na ito po ay maayos. Marami pong mga bata ang mas nakaka-focus na mag-aral kapag tahimik po yung kapaligiran at kalmado. So hanggat maaari, wala po munang mga noise distraction na pwedeng makaapekto dun sa kanilang mga pag-aaral. Pwede po natin kausapin yung mga kasama natin sa bahay na kapag oras na ng pag-aaral ng inyong mga anak ay wag muna silang gagawa ng anumang ingay para po makapag-concentrate po yung mga bata. At dito rin po sa pag-aayos ng kapaligiran, mas mainam din po na maglagay po tayo ng isang place. Halimbawa po meron silang study table na doon po sila mag-aaral. Tapos doon po sa study table, maaari na po natin ilagay yung mga gamit po nila doon kung kailangan nila ng papel, ng lapis, ng ballpen, crayola, gunting, pandikit. Yung mga bagay po na lahat na kailangan nila, pwede na nating ilagay doon sa table na yon bago pa man po sila umupo doon para lang po iset yung mood na eto ay oras na ng pag-aaral dahil nakaready na yung lahat ng gagamitin nila. At kapag din po nakaayos na po lahat yung mga gamit nila, ang advantage po nito, hindi na po nila magagamit na excuse yung pagkuha ng papel, pagkuha ng crayola para tumayo. Kasi minsan nagpapaalam po yung mga bata na, teacher, kukunin ko lang po yung crayons ko. Pero ano na po yun, parang
palusot na po nila yon na para lang makatayo sila, kukuha sila ng crayon. So, kapag nakaayos na po yung mga gamit nila sa isang table at wala na silang kailangan kunin, hindi na po sila mag-aaspa na tumayo at maa-avoid po nun yung distraction para makapag-focus po sila doon sa kanilang pag-aaral. Dito rin po sa paghahanda ng kapaligiran, pumapasok din po yung malinis na kapaligiran. So, di ba po kapag mas malinis at mabango yung paligid natin, mas nasa mood po tayong gumawa. Ganon din po yung mga bata kapag malinis, kapag mabango, kapag maayos yung kapaligiran po nila, nakakadagdag po ito ng factor para makapag-focus po sila sa kanilang mga pag-aaral. So bilang mami, kailangan po nating siguraduhin na yung ambience po ng paligid ng lugar na pag-aaralan ng inyong mga anak ay malinis at maayos. At pumapasok din po dito yung aliwalas na kapaligiran. Kung kailangan po nating maglagay ng electric fan, lagyan po natin sila ng electric fan para convenient po sila na mag-aral kasi 'di ba so medyo mainit yung panahon natin kahit sabihin na tag-ulan ngayon iba pa rin po yung init ng panahon. So para hindi na rin po maging reason of distraction yung temperature or yung panahon, yung init o yung lamig, much better po na paghandaan na rin po natin yung kung mainit, bigyan po natin sila ng electric fan or kung nakaka-LL naman kayo or nakaluwag-luwag, pwedeng dun sa room na may aircon kayo mag-aral para nasa comfortable place din po yung inyong mga anak at makakatulong po ito sa kanilang pagpo-focus sa kanilang pag-aaral. At iyon po yung ating number 1, ihanda ang kapaligiran. Pangalawa po sa ating tips para matulungan yung makapag-focus ang inyong mga anak ay magtakda ng routine. So, yung routine po is yung task o activity na palaging ginagawa araw-araw. Diba po, parang sa school lang, kapag may pasok, they need to wake up early because magpe-prepare sila para sa school. Para pagdating ng 8 o'clock, nasa school na sila. So, kahit na po nasa bahay lang sila mag-aaral, maaari pa rin po natin itong i-apply na gigising po sila, although gigising sila na hindi ganun kaaga, kagaya ng pagpasok nila sa school, much better pa rin na magtakda tayo ng routine. For example, every 7 o'clock, gigising na sila and doon ihahanda na nila yung sarili nila sa pag-aaral at pagdating ng 8 o'clock, yun na yung oras nyo para mag-aral. Kapag po palagi ito yung ginagawa natin, masasanay na po yung mga bata na every 8 a.m. ay simula na ng kanilang pag-aaral. Patulong po na sa umaga po kayo mag-set ng time para mag-aral yung mga bata kasi fresh pa po yung utak nila at wala pa po silang masyadong ginawa dahil nga simula pa lang ng kanilang araw. At dito po, sunod-sunod na po yung gagawin nyo. Kung ano po yung naka-line up na lesson nila, yun po yung gagawin nyo. At tuwing 8 o'clock, kailangan masanay po yung mga sarili nila na tuwing 8 a.m. ay mag-aaral na po sila. Ang bagay po sa mga bata ang pagkakaroon ng routine dahil dito po madedevelop yung kanilang time management na before sila gumawa ng ibang bagay, dapat alam nila kung ano yung priority nila, na dapat sa umaga mag-aaral ako, pagkatapos kong mag-aral ay tsaka pa lang ako maglalaro. So, nade-develop natin yung kanilang time management na ano ba yung dapat nilang unahin dun sa oras na meron sila. At iyon po yung pangalawa, magtakda ng routine. Ito po ay dumako naman tayo sa pangatlong tips kung paano nyo po matutulungan na makapag-focus sa kanilang pag-aaral ang inyong mga anak kahit nasa inyong mga tahanan lamang. At pangatlo po ay hati-hatiin ang mga gawain. So, syempre po bilang bata, meron lamang po silang particular capacity na matapos ang isang gawain dahil nga po sila ay bata pa. At dahil po sila ay bata pa, yung attention span po nila ay maigsi lamang. Kaya po kapag binigyan po natin sila ng maraming gawain, ay may posibilidad po na hindi po nila ito matapos. Kaya, para matapos po nila yung gawain, hati-hatiin po natin ito. Halimbawa po, binigyan niyo po sila ng activity sa math. So, alam naman po natin na medyo mahirap ang math para sa mga bata, hindi po ba? Or masagutan man nila ito, it takes time para magawa nila ito kasi syempre magtutuos-tuos pa sila. So, kapag nakita po nyo na medyo nahirapan sila, much better po na wag na po natin silang bigyan ng susunod na
activity. Dahil po, ang tendency po nun, wala na po yung attention nila dun sa susunod yung gagawin dahil exhausted na sila dun pa lang sa una nilang ginawa. Kaya po, mas mainam po na i-divide po natin yung mga gawain ng mga bata para matapos po nila ito talaga. Halimbawa po, inutusan niyo po yung anak niya na ayusin yung kwarto niya. Hindi naman po niya nasusunod na ayusin yung kwarto niya kasi hindi niya po alam kung alin doon yung sisimulan niya. Pero kapag sinabi niyo po sa kanya na, anak, ngayong araw, ayusin mo yung mga tsinelas mo at yung mga sapatos mo. At bukas, ayusin mo naman yung mga damit mo. At sa susunod na araw, ayusin mo naman yung iyong mga laruan. So, malaki po yung possibilities na kada araw ay ma-accomplish niya yung mga pinapagawa nyo sa kanila dahil hati-hati po yun at hindi isang bugso lang na ipapagawa nyo sa kanila. So, ganun din po sa mga activity. Kung hanggat maaari po, wag po yung pong pagsasamahan yung mahirap na subject sa isang araw lang. Much better na hati-hatiin nyo po sila into portion para malaki po yung posibilidad na matapos po ito ng inyong mga anak. At kapag po ganito yung ginawa natin, nade-develop po natin yung sense of accomplishment or sense of achievement sa kanila kahit bata pa lang sila. Ngayon po ay dumako tayo sa pang-apat na tips kung paano nyo po matutulungan ng inyong mga anak na makapag-focus sa kanilang pag-aaral kahit kayo ay nasa tahanan lamang. At pang-apat po ay alamin ang paraan ng pagkatuto at intelektual na kapasidad ng bata. Ang mga bata po kasi ay mayroong iba't ibang paraan ng pagkatuto. Meron pong natututo sa mabilis na paraan, man pong natututo sa mahirap na paraan, at meron din pong natututo kahit na tatahitahimik lang, at meron din naman pong natututo na kahit sobrang ingay niya or sobrang likot niya, natututo pa rin siya. So dapat po, alam po natin kung ano yung paraan ng anak po natin kung paano sila natututo. Meron po mga bata na mabilis matuto kapag nakikita nila o naririnig nila yung kanilang pinag-aaralan. Meron din naman po mga bata na mabilis matuto kapag ginagawa na po nila kung ano yung kanilang mga pinag-aaralan. So kapag po nakita po natin ito sa ating anak, ito po yung i-develop po natin sa kanila. Kung iba't ibang kakayahan yung mga bata, merong magaling sa math, merong magaling sa English, merong magaling sa written, merong magaling sa comprehension. Dapat po nating malaman itong mga intellectual capacity na ito ng ating mga anak para alam po natin kung saan natin sila tututukan ng husto at yung mga subject na hindi na dapat bigyan ng ganoon katagal na atensyon. So kapag po minsan nakita niyo po yung anak niyo na mahina sa math or mahina sa English, huwag niyo po silang sasabihan ng bobo or kaya tanga. Kasi iba-iba po yung intellectual capacity ng mga bata. So minsan po kasi nakaka-hurt din po yun sa feelings ng mga bata kapag sinabihan natin sila ng ganon. Hindi natin alam, hindi pala iyon yung strength nila or hindi pala iyon yung intellectual capacity na abot nung utak nila. Kaya mahina sila sa mga ganong subject. Kapag alam po natin yung strength at weaknesses ng ating mga anak, mas mainam po na i-highlights po natin yung mga strength at i-reinforce po natin yung kanilang mga weaknesses. Hindi po akong estudyante na dati po ayaw po niya sa minus. Parang nasanay na po kasi siya na pure addition yung ginagawa at nadadalian po siya dito sa addition. Sabi niya po sa akin nung subtraction na yung aming pag-aaralan, ayaw daw po niya na to kasi mahirap daw po. Pero yun po, ini-reinforce ko lang siya at in-encourage ko po siya na hindi mo pa nga nasusubukan, ayaw mo na agad. Susubukan muna natin, tutulungan kita para mas maintindihan mo ng mabilis yung pagsusubtract at doon mo sabihin sa akin kung ayaw mo na o hindi sa subtraction. Hanggang sa pinag-aralan na po namin ito at nung binigyan ko po siya ng activity, nakakuha po siya ng perfect score. Tapos sabi niya po sa akin, mas gusto na daw po niya yung subtraction kesa sa addition. So, yung mga ganun po, i-encourage po natin sila, tulungan po natin sila kung saan sila nahihirapan, at i-encourage naman po natin sila kung saan yung mga strength na meron sila sa bawat asignatura. At ngayon naman po ay dumako po tayo sa panglima at huling tips natin kung paano niyo po matutulungang makapag-focus sa pag-aaral ang inyong mga anak. At ito po ay
Siguraduhin po natin na merong wastong nutrisyon, tulog at ehersisyo ang bata. Kalaki po ng pagkatuto ng inyong mga anak ay ang pagkakaroon ng wastong nutrisyon, tulog at ehersisyo. So, tama po ba yung mga pinapakain nyo sa inyong mga anak? Or baka mamaya puro frozen food na lang po yung kinakain nila or processed food. So, mas mainam po na bigyan po natin sila ng masustansyang pagkain na makakatulong po para mas ma-develop pa po yung kanilang mga kakayahan at yung kanilang mga pagkatuto. At siguraduhin din po natin na nasa tamang oras yung pagkain nila kasi kapag po nagugutom yung bata, ang tendency po ay hindi sila makakapag-focus dun sa kanilang mga ginagawa. Kaya po mahalaga na bigyan po natin sila ng wastong nutrisyon. Pangalawa po yung wastong tulog. Hindi po porket sa bahay na lang po sila mag-aaral, kukonsintihin na po natin sila na matulog ng hanggang hating gabi. So hindi po, sabi nga po diba, much better na makatulog po tayo ng 8 hours para pagising po natin, good mood po tayo. So ganun din po yung mga bata. Much better na patulogin niyo po sila ng maaga. Para po makatulog sila ng maaga, dapat sabayan niyo po sila sa pagtulog. Baka po mamaya kaya super late na sila natutulog, kasi super late na rin natutulog yung kanilang mga mommy at daddy or yung kanilang mga mama at papa. So, sanayin po natin sila na matulog ng maaga para kinabukasan kapag kumpleto po kasi yung tulog natin. Sa magandang mood po tayo pagising natin. Kumbaga, nakapag-rest tayo ng maayos kaya kinabukasan ready yung katawan natin sa kung ano man yung gagawin. So, ganun din po yung mga bata. Kapag po waso yung tulog niyan, kapag waso yung pagkain, malaki po yung posibilidad na makapag-focus po sila doon sa gagawin nila sa araw na yon. Siguraduhin din po natin na meron silang wasong ehersisyo. So, ngayon po, di ba yung mga bata talagang nakatutok na po sila sa mga gadget na lang. So, inyo po silang i-encourage na kahit pa paano magkaroon ng movement yung mga katawan nila para maggalaw-galaw sila. Halimbawa po, pwede nyo silang utusan na sila na lang yung magdidilig ng halaman nyo para nagkakaroon po sila ng movement at na-exercise po yung kanilang mga katawan. At kung kayo naman po ay nag-exercise talaga, pwede nyo po silang isama. So, pwede naman po mag-exercise sa bahay. Kagaya po yung mga Zumba lesson. So, dance-dance po kayo together with your children para at least magkaroon din po ng tamang ehersisyo yung inyong mga anak. Maganda po na pawisan din po sila kasi maganda po yung circulation ng kanilang body system. At iyon po yung mga tips kung paano po natin matutulungan na makapag-focus ang inyong mga anak sa inyong mga tahanan. Alam ko po na bilang kayo yung gagabay sa pagkatuto ng inyong anak, hindi po ito madali. Pero yung mga tips po natin is more on knowing your child. Kasi po minsan kilala nyo lang po yung mga anak nyo na makulit, na madaldal, na medyo pasaway. So dito po, dahil hindi na po sila mawawala sa paningin nyo dahil nga po modular distance learning ang gagamitin. Kumbaga 24/7, magiging kasama nyo na po yan. At makikita nyo po kung paano yung way naman nila kapag sila ay nag-aaral na. Kaya po, mas mabuti po na maging observant po kayo bilang mga parents ng inyong mga anak. Po basta-basta pagagalitan na lang, po silang paalalahanan na dapat ay magkaroon po sila ng proper focus para magkaroon po ng maayos na resulta yung kanilang mga ginagawa. At iyan po yung ating video for today. Nawa po mga mamis ay meron po kayong natutunan muli dito sa ating video. Any suggestion, any reaction, any violent reaction, pwede rin po pakicomment nyo lang po sa babayan para mapag-usapan po natin sa mga susunod ko pang video. At kung nagustuhan nyo po, huwag nyo pong kalimutan i-like, i-share, at mag-subscribe na din po kayo para updated po kayo sa mga susunod ko pang video. Maraming salamat po sa inyong panonood. God bless us all. Bye-bye po!